Puri ng Panginoon. Nanghali tayo ng gising ngayon. Sobrang pagod kahapon. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Epeso. Hallelujah. Napakaganda ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pag-aaral natin ito. Kayo ba'y napagpala? Ano ba ang pinahayag sa inyo ng Panginoon? Ano ang natutunan ninyo? Patotoo po natin. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia, aklat ng Epeso. Natapos tayo kagabi, kahapon sa aklat ng Epeso, chapter 3, verse 10. At ipinakita natin na bakit napakadakila nitong plano ng Diyos para sa tao. Kasi kahit mga anghel ay gusto nilang makita, gusto nilang they are puzzled, hindi nila naintindihan yan. At nung nangyayari sa harap nila, talagang excited sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Isa lang ang nakakasumpong ng kaligtasan. Talagang marami anghel ang nagagalak. Kaya purihin ng Panginoon. Tuloy natin ang pagbasa. Efeso chapter 3, verse 11 na tayo mag-start. Dito na tayo. Efeso chapter 3, verse 11. Nabasahin ko na. Ito na ang plano niya sa simula pa lang at natupad niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos nang walang takot o pag-aalinlangan. Kaya wag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko dahil para ito sa ikabubuti ninyo. Doon sa mga napakaraming binigay sa atin ng Panginoon sa chapter 1, chapter 2, ngayon chapter 3. Kaya sabi ni Apostol Pablo, malaya na tayong makakalapit sa Panginoon. Madalas, kaya tayo lumalapit sa Panginoon minsan dahil may pangangailangan. Yung mga lingkod ng Panginoon ay lumalapit sa Panginoon pag may kailangan sa ministry, sa gawain. Pero yung paglapit na ito sa Panginoon ay yung kahit wala kang gagawin, you can enter in dahil sa tindi nung pribilehiyo na nasa sa iyo. Ginawa ka niyang anak, ang Espiritu niya ay inilagay niya sa iyo. Ikaw ay tagapagmana ng Panginoon. Lahat ng pwede. Wala nang yung pader, diniscuss natin ng ilang araw na kalilipas. Yung pader na nagdi-divide, natatandaan niyo ba yung pangalan ng pader? Sorek. Na nagdi-divide sa pagitan ng Hintil at Hudyo ay wala na. Kaya, ngayon, sa verse 13, merong biglang kakaibang information si Apostol Pablo rito. Sabi niya, kaya huwag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko dahil para ito sa ikabubuti ninyo. Ba't sila pinanghihinaan ng loob? Kasi, yung nangaral sa kanila yung sumusulat ngayon nakabilanggo Now, tingnan ninyo sa chapter 2, verse 19 to 20, chapter 2, verse 19 to 20, pinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at pinaupo sa kanyang kanan sa langit. Sipin ninyo, akala ko ba may kapangyarihan tayo na matindi? Yan po kayo dyan. Bakit nakakulong si Apostol Pablo? Kung talagang may kapangyarihan ng Diyos sa atin, dapat wala siya sa kulungan. And this can be a question.
Kasi ganyan din natin ini-interpret yan. Pagka ang Diyos ay nasa sa atin at may kapangyarihan, wala sanang paghihirap, wala sanang umuusig. Dapat pagka may konting problema, one click lang natin, yung parang hinihipan lang natin yung problema, nawawala. And that is our interpretation no minsan. Pag makapangyarihan ng Diyos, dapat ang tao ay hindi dumaranas ng paghihirap. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, itong dinaranas ko ay para sa ikabubuti ninyo. Maraming ang pagkakataon na nakulong, hindi lang si Apostol Pablo, sila Pedro, yung mga alagad, si si Juan Bautista ay nakulong. Pero sa kabila ng yon, alam nyo ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi yung hindi ka na pukulong, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga mananampalataya niya noon ay kahit nakakulong sila, naipapakita pa rin yung kapurihan ng Panginoon. Pumunta kayo sa aklat ng ng Gawa. Makikita natin dito kahit nakakulong sila, ay naging maluwalhati. Gawa chapter 16. Sabi rito, verse 23. Gawa chapter 16 verse 23. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang gwardiya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Matindi yung pagkakakulong sa kanila rito. Nakatali yung paa. Nang mga hating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at kumakanta ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. O yan ang kaluwalhatian ng Diyos. Na sa kabila ng pagkakakulong nila, umaawit sila ng mga papuri sa Diyos. Meron pala tayong bisita rito. I-welcome muna natin. Bagong dayo. Sister. Ay. Talagang natupad ang pangako. Ang pangarap. Ngayon, magandang patotoo yung hindi ka nakulong. Pero mas magandang patotoo yung kahit nakulong ka, nakakaawit ka pa rin sa Panginoon. Magandang patotoo yung nagka-blessing ka. Pero mas magandang patotoo yung kahit wala kang blessing, umawit ka sa Panginoon. Amen. Ano nangyari dito? Sige, tuloy ka, Sister Eli. Ano nangyari dito sa kanilang pagkakakulong? Umawit sila, at take note hinagupit muna yan si Apostol Pablo. At pagkatapos hagupitin, saka ikinulong. Nung umawit sila, verse 26, walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan, nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan, at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Mga kapatid, pagka merong isang anak ng Diyos na nasa sa matinding problema, matinding sitwasyon, matinding pangangailangan, pero sa kabila nun ay magpupuri pa rin sa Panginoon, God will move. Kikilos talaga ang Diyos. Pagka ang isang anak ng Diyos sa isang matinding problema ay walang ibang ginawa kundi magreklamo, mag-iiyak, magduda, hindi gagawa ang Panginoon. Kasi ano yung sabi sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 6? Hebreo chapter 11 verse 6. Ano sabi ron? Hindi makapagbibigay ng lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Pagka nasa matinding problema ka, na parang prison situation, na para ka nakakulong, pagka lumapit ka sa Panginoon, na iyak ka ng iyak na may pagdududa, hindi mo mapapabilib ang Panginoon doon. Hindi sasabihin ng Panginoon, ako yung anak ko, dudang-duda na, kawawang-kawawa, iyak na ng iyak, makakilos na nga. Hindi nalulugod ang Panginoon doon. Sa pagkatapos ng Hebreo, Santiago chapter 1,
Hindi ka rin pwede na lumalapit ka sa Panginoon na pabago-bago yung isip mo. Hindi mo, ano ba, tutugunin ba ako ng Panginoon o hindi? Chapter 1, verse 6. Umpisahan na natin sa 5, yung humihingi ng karunungan ito. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot o panunumbat. Marami sa inyo na-assign sa pagtayo. Imbis na maunang manalangin, ang unang ginagawa, nagdududa. Ay, hindi ko kaya, hindi ko. Pray ka nga. Yun ang kasabihan namin dati sa sentro. Pray ka nga, huwag ka nga mag-struggle. Sa verse 6, tingnan nyo. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at ipinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa kanyang mga ginagawa. Kung lumalapit ka sa Panginoon at nagdududa ka, huwag ka lang mag-pray. Pumunta ka na lang sa McDo, kumain ka na lang doon. Para medyo mawala yung stress mo. May pakinabang pa sa'yo. Pero kung lalapit ka sa Panginoon na may pagdududa-duda ka, walang pakinabang sa'yo. Amen? Amen. Now, balik tayo ron sa Epeso. Hindi. Huwag muna kayong bumalik sa Epeso. Punta tayo sa aklat ng mga gawa. Ano ba nangyari kay Pablo sa Roma nung nakakulong siya? Kasi tandaan nyo, ano yung sabi ko sa inyo? Yung Epeso ay bahagi nung tinatawag na prison epistles. Mga naisulat nung siya ay nasa kulungan. Ano-ano mga kasama sa prison epistles? Filipos, Colosas, itong Epeso, isa pa. Sulat sa isang tao lang. Filemon. Reviewin nyo nga yung ibang mga, alam nyo, araw-araw, binibigyan tayo ng Panginoon ng maraming lesson. Pagka pinakinggan mo lang yan, ng wala lang. Pero kung pag-aaralan mo, mag-take notes kayo. Alam nyo, may nag-message nga sa akin ng mga pastor na may nire-reveal sa kanila ang Panginoon. Sa inyo din, yung mga miyembro, tiniisip mo, pangkaraniwang ka, samantalahin mo, may binibigay na lesson ng Panginoon. Aralin nyo, ilista nyo yung mga verses. Amen? Kaya kayo nilipat rin sa Kaohsiung. Tignan nyo kung ano nangyari kay Apostol Pablo, noong nakakulong siya. Sa aklat ng mga gawa, ano yung sitwasyon ng pagkakakulong rito ni Apostol Pablo? Gawa chapter verse 23 na tayo Chapter 28, umpisa natin sa verse 23. Sa 30 na lang para mabilis. Gawa chapter 28 verse 30. Nasa siya sa Roma nito Sa loob ng 2 taon, basahin natin. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya. Tinuturuan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya natakot sa kanyang pagtuturo at wala namang pumigil sa kanya. Si Pablo rito, yung una niyang pagkakabilanggo sa Roma ay house arrest. Hindi siya doon sa kulungan. Iniintay kasi siyang litisin dahil sa pangangaral niya ng ebanghelyo ng Panginoon. Kung gusto niyo malaman yung kasaysayan niyan, magbabasa pa kayo mula sa Gawa chapter 21 verse 27. Doon mag-uumpisa yung kwento ng pagkabilanggo niya, yung unang pagkabilanggo niya sa Roma. Chapter 21 verse 27 hanggang sa dulo ng aklat ng mga gawa. At dito, nung nabilanggo siya na una sa Roma, ano yung nangyayari dyan?
yung nandoon siya sa isang bahay, nirerentahan niya, at labas-pasok yung mga tao, inaaralan niya ng salita ng Diyos. Inaaralan ng salita ng Diyos. At sa pag-aaral nila ng salita ng Diyos, ano nangyari? Kumalat yung salita ng Diyos, at sa sobrang katindihan ng pagkalat ng salita ng Diyos, pumunta kayo sa aklat ng Pilipos. Tignan nyo naging resulta nito. Pwede kang magreklamo minsan isipin mo, ano ba yan? House arrest ako, Lord. Akala ko ba kayo'y totoo? Bakit hindi nyo ako palayain? Di ba ganun tayo minsan? Lord, akala ko ba kayo'y totoo? Ba't hindi matapos tong problema na ito? Ang hindi natin alam minsan, ang Diyos may purpose sa lahat ng bagay. Amen? May dahilan kung bakit hindi natatapos yung sitwasyon na yan. At ang Diyos sa kanyang pag-ibig, tandaan nyo, in every bad situation, merong palaging nais palitawin ng Panginoon na maganda. Baliwala sa akin kung yung pangit na sitwasyon mo ay pagsubok, pag-uusig, kawalan, o dahil sa maling desisyon mo, maling desisyon ng ibang tao, o dahil sa pagkakamali, ano man yan, nasa pangit na sitwasyon ka na, merong pwedeng gawin ng Diyos na magandang bagay dyan sa sitwasyon mo. Amen? Stop complaining. Mag-umpisa kang magtanong sa Panginoon, Lord, ano ang gusto niyo mangyari sa sitwasyon kong ito? Doon sa sitwasyon ni Apostol Pablo na palaging na nakakulong sa Roma, 2 taon iniintay niya, para palang Pilipinos ito Kakasuhan ka ilang taon bago ka magkaroon ng hearing. Nakakulong ka lang muna. Eto, nasa Roma siya, nag-iintay din siya ng hearing. Pero dito, tignan ninyo, sa Pilipos Kapitulo 4. Open lang natin, nawala na ilan. Pilipos Kapitulo 4, talatang 21. Ano-ano yung mga prison epistles? Ano yung mga kasama ng Epeso na aklat na naisulat? Pilipos, Colosas, Filemon. Pilipos tayo. Verse 21. Basahin nyo, napakaganda nito. Pashare mo si ready? Go. Kumusta niyo ako sa lahat ng mga pinabanal dyan ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko. Verse 22. Lakasan nyo. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng emperador. Bow. Lahat hanggang doon sa palasyo ng emperador, umabot ang ebanghelyo, naligtas silang lahat. Amen po ba? Amen. Buti na lang nakulong si Pablo ng matagal. Buti na lang walang hearing na matagal. At si Pablo hindi nagreklamo, sinamantala niya yon. Okay, walang hearing sige, mangangaral siya ng mangangaral. At ano nangyari? Umabot ng umabot. 2 taon ba naman na sa Epeso, si Pablo, ilang taon nang nagturo sa Epeso? Nabanggit ko rin yan. Katahimikan. Meron ba nakakaalam sa mga nanonood dyan? Sa Epeso, gaano siya katagal nagturo? Chapter 19, verse 10 ng Gawa. Sa loob ng 2 taon, ganun ang kanyang ginagawa. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asya, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang yan, dagdagan mo pa yan ng espasyo. So ang estimate nila yan, higit pa yan. May binabanggit pa na sa verse 8, 3 buwan. Sa tuwing si Pablo ay matitigil sa isang lugar, sa mission man o sa pagkakakulong, laging may nangyayaring kaligtasan. So balik tayo muna doon sa Pilipos chapter 4. Yung pagkakabilanggo ni Apostol Pablo ay nagdulot ng kaligtasan sa maraming tao. Hindi alam nung emperador Hindi alam na ni Cesar, ng Roman Emperor, na yung mga naglilinis pala sa palasyo, lahat ay Kristiyano na.
At regular na. Siguro pag hindi nila shift, nagpupunta doon sa lugar ni Pablo at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kumalat. And we go back sa Gawa, chapter 21, yung sinabi ko sa inyo kanina. We go back. Sabi rito, verse 29, chapter 21, verse 29. Nung nagalit sila kay Pablo dahil dinudungisan niya raw ang templo, ano sabi sa verse 29? Sinabi nila ito dahil nakita nila si Trophimus na taga-Epeso na sumama kay Pablo roon sa Jerusalem. Ang akala nila ay dinala siya ni Pablo sa templo. Naintindihan nyo na yan, yung nakakasubaybay sa ano. Ang akala nila, ipinasok ni Pablo yung isang taga-Epeso, hintil, dun sa lampas ng pader, sa Sorek, at pumasok sa loob ng templo. Nag-umpisa itong magandang pangyayari sa Pilipos na naligtas yung mismong mga trabahador sa palasyo. Nag-umpisa nung pinaghinalaan nila si Apostol Pablo, pinagsabihan ng mali. At dahil sa maling impormasyon, hinuli siya. Nakikita niyo ba yung kagandahan doon? Yung dakilang layunin ng Diyos. Yung kaligtasan ng napakaraming tao, nag-umpisa nung may nagparatang ng mali. Mga kapatid, pagka pinagsasabihan kayo ng mali sa kumpanya, sa pamilya, sa church, huwag kayong reklamo ng reklamo. Huwag kayong sigaw ng sigaw na, mali yun, hindi na. Tumahimik ka lang, lalo na pagka naparusahan ka talaga. Pag nasa kumpanya kayo at may impormasyon na mali laban sa inyo at dahil doon pinarusahan kayo at hinayaan ng Diyos, tandaan nyo, walang anak kayo ng Diyos, walang mangyayari sa inyo na hindi ipapahintulot ng Panginoon. Amen? Si Satanas ay walang kontrol sa inyo. Yung kumpanya nyo walang kontrol sa inyo. May magagawa lang sila pag niloob ng Diyos yan. Kaya pag may nangyari na hindi mo inaasahan na parang sa tingin mo'y hindi maganda at nangyari na nga, niloob ng Diyos, mag-abang ka na. May magandang mangyayari dyan. Kasi yung kaligtasan ng maraming tao, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung sa mga taga-Epeso, yung minabasa natin, chapter 3, no? Huwag kayong manghina na nakakulong ako rito, sa ikabubuti nyo ito. Something good is happening dahil dito sa pagkakakulong kong ito. Kaya anumang situation nyo, isipin nyo ngayon, yung mga sitwasyon nyo na minsan ay iniyak nyo sa Panginoon, inireklamo nyo kay pastor, ipinag-pray sa prayer meeting. Dahil yung nangyaring pangit na sitwasyon, akala natin pangit lang. Natatandaan ko si Alvin, nasa HTC. Biglang minsan nag-message sa akin, sabi niya, Pastor, ililipat ako lang mag-isa. Ihiwalay siya doon kung kailan gumaganda na yung Bible study sa HTC noon. Last year ba? O this year lang yata. Sabi niya, Pastor, ihiwalay ako sa kanila. Sabi ko, praise God, may layunin ng Diyos. Makakapag-umpisa tayo ng gawain, saan ka man nando doon? Pastor, ang ganda pala nung paglilipatan sa kanya. At ngayon, meron na tayong gawain doon. Meron ng kinilos ang Panginoon. Meron na nakakilala sa Panginoon. Meron nang nabago ang buhay. Dahil may isang bagay na nangyari. Nung minsan naman, si Erso naman at si John ang nag-message sa akin, Pastor, ililipat raw kami. Hindi namin alam kung saan. Nailipat, napakaganda nung sitwasyon. Malapit pa ngayon. Di ba may gawain na tayo ngayon sa Anan? Lalo tayo naging excited na maghanap ng lugar doon dahil magkakatabi na pala yung mga mananampalataya. So anong problema nyo sa kumpanya? Inilipat kayo? Nilagyan kayo ng warning letter? Na opisina kayo dahil may maling impormasyon tungkol sa inyo? Pinaratangan kayo? Kaya kayo nagdurusa? Kaya ka ngayon nandito sa wag na nga sa Kaohsiung. Sa Taiwan na lang. Kaya ka nandito sa Taiwan, may binabayaran kang utang ng iba ron? O nagtatago ka dahil may gustong gumawa ng hindi maganda sa iyo? Think. Yang pangit na yan,
Chapter, 21 yan. Magtuloy-tuloy ka lang, dire-diretso lang. Chapter 22, 23 ng buhay mo. Chapter 24 ng buhay mo. Nasa chapter 25 ka na ng buhay mo. Tandaan mo, pagdating sa banda-banda ron, babalik ka sa lahat ng mga nangyari at sasabihin mo, kaya pala, buti na lang nangyari yung ganun. Ngayon, pagdating sa dulo, saka ka nagpapasalamat. Nung nakita mo na nakalatag yung lahat ng layunin ng Panginoon. Some English, please. What I'm saying is, the imprisonment of Paul in Rome started with a false witness, Sister Pat. In Acts, no? Englishin ko lang sandali In the book of Acts, chapter 21, verse 29. I don't have an English Bible. Ito, English Bible. Acts chapter 21 verse 29. Sabi rito, napakaliit naman ito ba? I will start with verse 28. Crying out, Men of Israel, help! This is the man that teacheth all men everywhere against the people and the law and this place, and further brought Greeks also into the temple and had polluted this holy place. For they had seen before with him in the city Trophimus, an Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple. They thought that Paul had brought a Gentile inside the temple at the, passing the wall of partition. And so, Paul was imprisoned. But wait. I thought the Lord is a God of justice, God of truth. Why am I going to prison? Because of a false accusation. But you see, if we go through the next chapters, because of this wrong information, because of false witness against a son of God, what happened? At the end of Acts, chapter 28, verse 30, everyone has had the opportunity to hear the word of God, so much so that in Philippians chapter 4 ba yan? In Philippians chapter 4, it said, verse 22, everyone here greet you, including those of the household of the emperor, of Caesar. The gospel reached as far as Rome, even inside the palace. Why? Because a false accusation was done to a servant of God. From a false accusation came revival. So what I'm saying is, whatever difficulty you have, whatever false accusation you have received, and you paid for it, something good will come out of it. Amen? Amen. Look at Joseph in Genesis. Joseph the dreamer. The Lord has given him a vision. And how did God come about to start the process for the vision to happen? It started with angry accusations and plans of death. His brothers wanted to kill him. That's how the Lord will start His plan. People trying to kill me. Nag-umpisa sa ganon, na gusto siya ipapatay ng mga kapatid niya. Saan natapos? How did that story end? Where did it end? With Joseph standing high, governor of Egypt. But it started with people thinking bad about him, wanting to destroy him. So, siguro ngayon, lahat ng naririto at nakikinig, na meron kayong karanasan na ganyan, na may mga taong galit na galit sa inyo, isinusumbong kayo ng mali, ngumiti na kayo. Baka pagdating ng panahon, buong pamilya nung nag-akusa sa iyo nakakilala na sa Panginoon dahil pa sa pangangaral mo. Let me be, finally, alam ko, oras na. One more thing, I just remembered. A very nice irony. In Acts chapter 8, Gawa chapter 8, there is a man, si Paul din, pero dati si Paul ay Saul. He persecuted the church in Acts chapter 8.
And because of the persecution, they were scattered. Nangalat yung mga mananampalataya. Verse 4, Gawa chapter 8, Acts chapter 8, verse 4. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral. So, Philip was one of those who got affected by the persecutions of Paul. Now, he lost his property. He lost his family. Bakit? Because of the persecution started by sino? By Saul, by Paul. Now, this is chapter 8 of Acts. Chapter 8. Ulitin ko, nawala yung pamilya niya, he lost his family, he lost his property, he's alone. Now what he did from Samaria is go from town to town preaching the word. Lakbay siya until he reached Caesarea. Now, chapter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pagdating sa chapter 21 of Acts, ng aklat ng mga gawa, the situation is turned. Tignan ninyo. Verse 8. Napakaganda nito. Gawa chapter 21 verse 8. Ano sabi diyan? Pagkatapos pumunta naman kami. Now this is Paul the apostle, not Paul the persecutor. This is Paul, apostol na siya rito. Acts chapter 21 verse 8. Gawa 21:8. Basahin natin. Pagkatapos pumunta naman kami sa Caesarea. Pagdating namin doon, pumunta kami sa bahay nino Felipe na tagapangaral ng magandang balita at doon kami nakituloy. Si Felipe ay isa sa mga 7 lalaking hinirang noon sa Jerusalem na tumutulong sa mga apostol. Verse 9, 4 ang kanyang anak na dalaga na pawang propeta. The tide has turned. Paul now is traveling. Pumunta pa siya sa the house of Philip, nakituloy. And Philip at this time is no longer a traveling single missionary. Si Philip ngayon is established in one place with a wife, 4 daughters, all prophesying. Now, the reason why he was in the first place taken out of Jerusalem, the guy that started the persecution, yung nag-umpisa ng persecution, kaya siya napaalis sa Israel, ano ngayon? Is now his guest, is also a Christian, is also an apostle. Because of this person, he lost all his property. But because of God, he has regained property, and this person is now a visitor. Nakita nyo yon? Yun ang kadakilaan ng Panginoon. Sa kabila ng mga problema, sitwasyon, kahit pa yung tao na naging dahilan, kaya siya napaalis sa sarili niyang tahanan, kaya siya nawala ng ari-arian. Almost 14 years later siguro, 15 years. Eto na, bisita na niya. Pareho pa silang Kristiyano. Sino ba galit na galit sa inyo? Manatili lang kayo sa Panginoon, magpatuloy kayo sa Panginoon. Baka pagdating ng panahon bisita mo pa yon. Pareho pa kayong Kristiyano. Pareho pa kayong nangangaral. Sa lesson 1 ng Acts, binanggit ko ron yung mga anak, kapatid ng Panginoon sa laman. Naniniwala ba sila nung unang nangaral ang Panginoon? Hindi. Pero ano nangyari sa kanila? Naging mga alagad ng Panginoon at ano pa ang nangyari? Nagmi-mission pa kasama yung kanilang mga asawa. Yung mga kapatid ng Panginoon sa laman. Reviewin niyo yung Book of Acts. Hindi ko nasasabihin kung saan verse yan. Purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo manalangin. Hallelujah. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Napakadakila ninyo, Panginoon. Napakadakila ninyo. Ipinapakita niyo sa amin sa inyong mga salita na kahit na pangit ang sitwasyon, sa dulo, you can make things beautiful of ugly situations. Panginoon, nakikita niyo, you see our situations, nakikita niyo ang sitwasyon namin ngayon. Make something beautiful out of this, O Lord. Gumawa kayo ng magandang kasaysayan. Salamat po.
Glory to Jesus. Hallelujah. Bilang pagtatapos, tumakbo ka nga ng gitara. Nais ko umawit na isang kanta that I learned when I was a child. Tinuro sa amin sa junior choir. Beautiful, beautiful. Hallelujah. Takbo, Edgar! And every time na gusto mo sanang magreklamo, alalahanin niyo itong kanta na ito. Sabihin mo, Lord, itong sitwasyon na ito, pagandahin niyo nga po. Make me beautiful. Minsan maharap tayo sa salamin, pinapaganda natin yung sarili natin. Buti na lang medyo may uka rito. May pagkakataon akong mapaganda. Ito yung string niya. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tapos na tayo.